Karon kay ubanay ko ninyo mga kabayan o samahan nyo ako mag grocery. May konting ano lang kasi wala tayong mga stocks mga kabayan. So konting grocery lang. So samahan nyo ako pumunta ng Lidl. Kasi yan yung bilihan dito sa may island mga kabayan aside sa market. So itong Lidl is mabilis puntahan, no? So ayan, scooter tayo mga kabayan para mabilis tayo. Kasi pag maglakad tayo mga kabayan, parang mahirap naman. Charo. So ayan, binabaybay natin yung kagubatan. So ganito dito sa island mga kabayan. Kung wala kang sasakyan talaga, pahirapan yung grocery. So maglalakad ka ganyan ka layo yung lakarin mo mga kabayan. So pasalamat na nga lang nakabili ako ng scooter. Yung halagang 250 euro. Yung scooter ka na mga kabayan. So online. Ayan. So makita nyo mga kabayan, ang ganda ng panahon ngayon. So nakarang araw, medyo makulimlim, maulan-ulan dito sa island. Sa buong Croatia na talaga siguro mas naranasan ng winter season. Kaya ngayon medyo maganda yung nakapag-scooter tayo. Kung magulan yung kabayan, nilipad mo na ako sa kung samahan niyo ako. So medyo malayo-layo sa mga kabayan. So bilisan na natin yung speed ng ating video mga kabayan. Kasi kung babagalan natin bukas pa tayo makakarating. Malapit na ako mga kabayan sa Lidl. So maganda yung panahon talaga. Sa nakaka-boring sa bahay. At wala na kayo na ilutong ulam. So libre naman mga kabayan yung ulam dito sa hotel. Ito nagustuhan namin. Ang problema mga kabayan is ulit lang ba kung nakikita mong menu. Kumbaga, patatas ngayon, bukas pasta, patatas ulit, pasta. So tayo mga Pilipinos nagka-craving tayo ng mga kung ano-ano mga kabayan. So dito sa hotel is pwede naman magluto. No? So wag mo lang ipakita. So ayan mga kabayan, malapit na ako. Ipababa na yan yung Lidl mga kabayan. Nakita niyo. So yun yung Lidl. So lang, 30 minutes or 20 minutes lang yung pang mag-scooter mga. Wala lakarin mo, mga 45 minuto yan mga kabayan. Ayun na yung Lidl. So samahan niyo ako mga kabayan na nili. Karne na naman bibili ko dito mga kabayan. Niluluto ko ng adobo. Yun ang pinakamabilis natin gawin. Ayan, pasok na tayo mga kabayan, Lidl. Siyempre ko tayo ng cart, basket mga kabayan. No? So, ayan. Nagtago natin yung camera natin mga kabayan kasi bawal dito lang mag-video sa loob. So, anyway mga kabayan, yung bilihin pala dito sa Lidl. Meron silang mga sales. Makita yung mga orange color na yung mga kabayan, yung mga sale nila. No? So, parang sa Pilipinas kung may mga ganun din dito. Sale din. So, siyempre, punta tayo sa may karne kasi karne yung bibili natin mga kabayan. Karne ng baboy, tsaka manok. No? At saka yung presyo niyan mga kabayan is, lang, mura lang naman. No? Hindi naman naabot ng 5 euro bawat isa niyan mga kabayan. So, yung chicken wings dyan mga kabayan is mura lang din. No? 1.99 euro yung chicken wings mga kabayan. So ito yung mga 10 piraso na yun sa mga kabayan kasi dito na siya naka-wrap na mga kabayan. So meron namang fresh doon sa may center mga kabayan. Pag umaga lang yung open nila kahit kung sa isdaan pang umaga lang. Ito lang yung mabilis na takbuhan namin dito na bilihan Lidl. Nag-trade ka ng kung ano-ano mga kabayan. Yan. So, by the way mga kabayan, kung mamili ka pala dito sa Croatia, mga kabayan, sa Euro, yung mga presyo pala mga kabayan, for example, yung ganyan, yung baboy, yung presyo niyan mga kabayan, nasa taas, no? Nasa taas yung presyo niya. For example, yung meat nasa baba, nasa taas yung presyo niya. Minsan nakakalito dito, hindi kasi yan
kagaya sa Pilipinas na kung saan nakalapag yung meat, yun yung presyo niya sa baba niya. So dito baliktad mga kabayan, yung presyo niya sa taas niya ng karne. Kita niyo mga kabayan, so yung mga price niya sa taas. So kailangan basahin niyo na, no? For example, ganyan, labo na yung presyo niya sa taas. Sa taas yung presyo niya mga kabayan. Yung tag niya. Nakalagay naman yung ilang kilo, kung anong pangalan, mabasa kahit Harvatsky yan mga kabayan, maintindihan naman natin yung pangalan. So ayun nga, nag-ikot-ikot din ako dyan. Namimili pa ako ng baboy. Kabayan, kasi nga wala yung isa. So tinawagan ko yung kasamahan ko, sabi niya, sa likod daw, yung baboy na lagi namin binibili. Saka kasi siya pang pork chop mga kabayan. Kasi mahal din naman yung buo na yan. Magkano din naman yun. So, ikot ako din sa kabila. Andyan pala yun sa malapit sa may isdaan. Kasi naka-sale pala siya. So, dyan nila nilagay. Nakita yung dilaw na yan. Sale yan mga kabayan. So, nakita niya 6 euro dyan mga kabayan. Hindi yan yung price niya. Yung price niya sa taas. 2 euro .99 yan mga kabayan. So, mga 3 euro na yan. Isang ganyan. Isang kilo. Huwag mo lang i-convert sa Pilipinas mga kabayan yung presyo. So, ayan. Kumuha ko ng dalawang chicken wings, dalawang yan. Tapos, kumuha din ako ng ground pork. Beef ba yan? Ano ba yung kinuha ko niyan? Hindi ko natandaan. So, I think pork ata yun mga kabayan ginawa ko kasi nakaraan beef ginawa ko. Ayan, tapos, umikot na din ako dyan mga kabayan. Hanapan ako ng mga, abubot-abubot. So, hindi ko na ipapakita sa inyo. Ayan, ito tayo. May isda pala mga kabayan dito sa Croatia ay sobrang mahal din. 5 euro, 10 euro per kilo mga kabayan. Minsan dyan, umawat pa ng 20 euro. Depende sa klase ng isda. So, mostly mga isda ito is branching lang naman. Orada, salmon mga kabayan. Yan. Dito sa Lidl. So, ikot tayo mga kabayan sa kabila. Samahan nyo kung mag-ikot. Ayan, yun yung store dito mga kabayan. Grocery store. Kita yung mga cheese dyan mga kabayan. Kompleto naman sila mga kabayan. Wala lang mga Filipino products ba. Wala mga Asian products pala mga kabayan. So ayan, may mga pang winter jacket na dyan mga kabayan. Mga panglamig. Winter na mag-winter na nga dito. Ayan, marami silang tinda dito mga kabayan. Kung ano lang, mga abot-abobot. Kasi dito tayo pwede mag-ipon kasi nga maghirap mag-ipon ng gamit dito sa Croatia. Pauwi ng kung saan ka lumipat kasi minsan may mas trabaho mo kung seasonal job lang trabaho mo mga kabayan, so nahirap din mag-isip kung ano-ano. So kailangan lang talaga dito, tipid mga kabayan. Saka hindi ka maging maluho kung naido sa island mga kabayan. So nahirap maglipat-lipat ng bahay kung seasonal job ka lang. Kaya bumili na ako ng repolyo mga kabayan. 1.59 euro yan mga bayan. So magiging 2 euro na yan. Yung repolyo, ganyang kalaki mga kabayan. Ayan, so mga gulay dyan. Ikot ko ng mga gulay-gulay dyan, mga gulay dyan. So bibili din ako ng kamatis mga kabayan kasi magsisigang. Kasi may isda pa kami natira dito nung binenta ni Robert sa amin. So, magsisigang tayo mga kabayan. Ayan, so, kinuha ko na yung din ako kumuha nung kasi praso mga kabayan na nakatimbang na dyan. Ating mga yan siya 99 euro. 99 cents pala. 99 cents mga kabayan. Ang kamate. Ayan. So, ikot tayo mga kabayan. Yan yung mga gulay dito mga kabayan. Wala kayong makita dito ng mga sitaw, alobate, talbos ng kalabasa, talbos ng kamote. Wala kayong makita dito mga kabayan. Walang papaya minsan lang din. Walang sayote. Mga kapapaya nila. Kalabasa nila mga kabayan is pang Halloween ng kalabasa. Tigas-tigas na naman. So, ikot tayo mga kabayan. Ikot tayo dito ng ikot. Kasi nga, check ko yung bigas mga kabayan kung nagtaas ba yung presyo. Yan, titik natin yung bigas kung nagtaas ba yung presyo mga kabayan. Kasi nga minsan nagtataas ng presyo yan.
So, ayan na nga. Kung tayo sa bigas mga yan yung bigas dito sa Croatia mga kabayan. Long grain rice mga kabayan. So, meron nilang basmati rice dyan mga kabayan. So, yung rice pala is 1.59 mga kabayan. So, magiging 2 euro na rin yan. No? So, mura lang yung 1 kilo mga kabayan. So, meron yung basmati. Iba-ibang klase naman na rice. So, yun ang ginagamit namin yung green. Long grain rice mga kabayan sa Croatia. Okay naman yung bigas, no? Kuntian mo lang yung tubig, pero ano yun, matigas na bigas mga kabayan. So ayun, lumabas na ako, no, mga kabayan, tapos ako mag-grocery. Pupunta ako ng center kasi nabibili ako ng sigarilyo mga kabayan. Kung di na maganda yung panahon mga kabayan. So medyo marami pa yung mga turista dito. Dahil pa mga ano ba, mga gumagala-gala mga kabayan. Maganda pa yung panahon. Ayan. So, punta ako ng Pisak mga kabayan. Kasi bibili tayo ng sigarilyo. Sigarilyo is life mga kabayan. Yan ang dugtong ng buhay namin dito sa Croatia, sa Europe. Kasi taglamig na. So, kailangan na ng sigarilyo. So, ayun, nakabili ako ng sigarilyo mga kabayan. Ang gami yung ano ko. Aqua, cigarette. Dada. The big one. Dada. Pakinggan niyo po. So, yung C3 marami 4. 4. Kami mga kabayan nakakaintindi na naman ako ng salita nila dito ng Harbatski. So, hindi masyado mga kabayan. Iba talaga yung siguro yung araw-araw mong makakausap, araw-araw mong ano ba, araw-araw mong sinasaulo yung visual, yung tutunan din. So, yung sigarilyo pala mga kabayan, yung ganyan. Chesterfield, Aqua kasi dito mga kabayan. So, 4 euro yan mga kabayan. Isang kaha. So, tapos na tayo mga kabayan. Pauwi na tayo. Pabili ng sigarilyo. Nag-grocery na tayo. Mga kabayan. So, yung huvala pala mga kabayan. So, bye. Ayan. Pauwi na tayo mga kabayan. Ano tayo ng ating order. Siyempre mga kabayan doon natin ng center. Pakita ko tayo yung kano kaganda yung center ng Mali. Ayan yung center mga kabayan ng Mali. Maliwalas na kasi walang mga turista. Before mga kabayan ng summer, dami tao doon mga kabayan. Yung mga nakikita mo pag island talaga mga kabayan ko. Kaya yung town tira pag winter season. So ayan na, dito na lang mga kabayan. Uwi na tayo sa ating bahay. Maraming salamat sa inyong panonood. Wala. Ciao mga kabayan. Enjoy.